yun po ang ipapaliwanag ng NFA sa atin. Maraming salamat. Ay ang pagbili na po ng bigas na nakabudget sa kanila ngayon ay ililipat na po sa mga barangay. Kayo po ang magtatalaga ng mga farmers na eligible na magbenta sa NFA. Yun po ang mangyayari. Ayun, maayos yung mga nag-a-advise kay President Bongbong Marcos ngayon kasi ang ginagawa niya ay wholesale kasi ang ginawa niya lang is either taasan lang yung tariffs o mababa ang tariffs. Na-transfer mo dapat yung risk, yung burden from the importers. Ibalik mo yung benefits sa consumers na ibalik mo dapat. Kasi ngayon parang winner takes all eh. Kung unang taon, ang nananalo yung farmers. Tapos ngayon, ang nananalo ang consumers. So naglalaban parati forever yung interest ng consumers at saka farmers. Pero pwede natin silang pagbalansin at mag-limit in the middle. Ang magdadala ng bigat ng economic weight ay yung mga importers. Mahalaga rin po na protektahan natin ang mga farmers natin. Kumbaga, kapag pinapabayaan natin na mag-dump yung mga taga-ibang bansa kasi aminin natin mas magaling silang mag-produce ng rice kaysa sa atin. Kumbaga, mahina tayo sa Philippines. Yung research ng rice nag-originate dito sa atin pero tanggapin natin na nagkulang tayo doon. Mahina tayo mag-produce ng rice. Kaya mahal ang production natin ng palay dito. Mas mura sila. Kaya kaya nilang mag-import ng napakamura dito. Ngayon, kung papabayaan natin silang mag-dump ang kanilang production ng rice sa Pilipinas, masisira ang mga farmers dito kasi talo tayo. Mas magaling sila kaysa sa atin. Kumbaga sa pamilya, wala na naghahanap buhay sa pamilya natin. So saan tayo? Mura nga yung bigas pero wala naman tayong kabuhayan in the first place. Saan tayo kumuha ng pera? Pambili ng bigas. Kaya kailangan pa rin natin protektahan yung hanap buhay sa loob ng pamilya natin, sa loob ng Pilipinas. So kailangan pa rin natin protektahan yung interest ng mga farmers natin dito. Kahit mas mahina tayo.